Hi guys, it's me, Mami Honey, a caregiver mom and an immigrant here in New Zealand. Isa sa mga pinakamadalas na tanong na natatanggap ko sa comments at messages ay, magkano ba talaga ang sahod ng isang caregiver sa New Zealand? Kaya sa vlog na ito guys, ibabahagi ko sa inyo ang impormasyon tungkol sa sahod ng isang caregiver, paano ito kinocompute, ano ang mga kinakaltas sa sahod, at ang aking sariling experience bilang caregiver dito sa New Zealand. Una sa lahat guys, gusto kong linawin na dito sa New Zealand, hourly rate o per hour ang bayad sa karamihan ng caregivers at healthcare assistants. Ibig sabihin nun guys, hindi fix ang sahod kada buwan dahil nakadepende ito sa dami ng oras o shift na nabibigay sa iyo ng employer. Halimbawa na lang guys, kung ang rate mo ay $28 kada oras at nakakapagtrabaho ka ng 40 hours sa isang linggo, so nasa around $1,120 ang gross pay o kabuwang kinita mo bago ang deductions. Kapag mas maraming oras ang nakuha mong shift, mas mataas din ang magiging sahod mo. Kapag mas kaunti naman ng oras na naibigay, mas mababa rin ang iyong matatanggap. Kaya mahalagang tandaan na hindi pare-pareho ang kinikita ng bawat caregiver dahil nakadepende ito sa hourly rate at sa bilang ng oras na kanilang pinapasok. Ngayon naman guys, pag-usapan natin ang sahod ng mga nagsisimula pa lamang. Kung wala ka pang experience o qualifications, kadalas ay nagsisimula ka sa malapit na minimum wage o entry-level rate depende sa employer. Habang nagkakaroon ka ng experience at qualifications gaya ng level 2, level 3 at level 4, mas nagkakaroon ka ng pagkakataon para sa mas magandang sahod at career growth. And guys, gusto ko rin palang ipaliwanag na hindi lahat ng nakikita sa payslip ay maiuuwi mo. Nandyan na ang mga deductions o kinakaltas sa ating sahod gaya ng income tax, ACC levy o tumutulong sa accident compensation system ng New Zealand, KiwiSaver kung ikaw ay naka-enroll dito para sa retirement savings. Dahil dito, mas mababa ng kaunti ang actual na pumapasok sa bank account natin kumpara sa gross pay na nakikita sa payslip. Isa pa sa mga gustong-gusto kong ipaalam sa mga nangangarap maging caregiver dito sa New Zealand ay ang realidad ng buhay dito. Kapag narinig natin ang sahod sa New Zealand, minsan iniisip agad ng iba na napakalaki ng kita. Pero tandaan natin guys na mataas din ang cost of living. May renta ng bahay, grocery, kuryente, internet, tubig, gasolina, insurance, bayarin sa sasakyan at iba pang gastusin ng pamilya. Kaya kahit maganda ang sahod, mahalaga pa rin ang tamang pagbabudget at paghawak ng pera. Bilang isang caregiver at nanay dito sa New Zealand, masasabi kong hindi lang sahod ang dahilan kung bakit ko ipinagpapatuloy ang trabahong ito. Oo, mahalaga ang kita para sa pamilya, pero higit pa roon ang fulfillment na nakakatulong tayo sa mga taong nangangailangan ng ating pag-aalaga. May mga araw na nakakapagod, may mga araw na emotionally challenging, may mga araw na gusto mo na lang humiga at magpahinga. Pero kapag alam mo nakapagbigay ka ng ngiti, comfort at magandang care sa isang resident o client, sulit ang pagod. Kung pangarap mo maging caregiver dito sa New Zealand, huwag kang matakot magsimula kahit wala ka pang experience. Mag-aral, kumuha ng qualifications, maging masipag, at patuloy na matuto. Lahat ng mga caregivers na mayroon ng experience ay nagsimula rin bilang baguhan. Sana ay may natutunan kayo sa vlog na ito. Kung may iba pa kayong tanong tungkol sa buhay caregiver dito sa New Zealand, ilagay nyo lang sa comments, baka iyon na ang susunod kong vlog. So that's it for today's vlog guys! Thank you for watching and I hope you like our video. Don't forget to like, follow, and share! Para sa mas marami pang caregiver tips, immigrant life experiences at family adventures dito sa New Zealand. Bye guys!